tao dito. Yung source of water nila very unsafe. Dumadaan lang sa lupa. Dumadaan sa lupa papunta doon sa tubo. Ginagawa nilang tubo. Tapos doon sila kumukuha ng tubig. Buti na lang hindi pa nag-diarrhea yung mga bata dito. Imagine nakatira ka sa isang lugar na nasa itaas ng bundok. Walang daan, walang ospital. And worst, walang pagkukunan ng malinis na tubig. Habang karamihan sa atin, umiinom galing sa gripo o sa mga tubig mineral, pinipilit lang nilang mabuhay sa pamamagitan ng pag-inom galing sa isang bukal na dumadaan sa putikan. Ngayong araw, isasama ko kayo sa lugar na to at sama-sama nating tuklasin ang mga pagsubok na kinakaharap nila araw-araw, kung gaano kahirap pasukin ang lugar na to, at para kayo na rin mismo ang magdesisyon kung talaga bang isolated ang lugar na to. Hello guys, good morning. Time check, it's 7:57 in the morning. For today's video, pupunta tayo ng Sitio Lactayan. Babalik tayo doon para sa ating regular immunization at prenatal na naman. Almost 2 months na ata akong hindi nakapag-vlog doon. So ngayon kukumustahin natin kung ano ba ang sitwasyon ng daan nila. Although hindi masyadong umuulan ngayon, this is an update lang. May comment din pala sa vlog natin last time, nagtanong siya kung saan ba yung source ng tubig nila. Tatry natin na puntahan yun. Yung village nila nandito sa itaas ng bundok. Tapos yung source nila nandun sa paahan ng bundok. So ang ginagawa nila, nagdadala sila ng mga containers, pinapasa nila yon papunta dun sa taas. Itatry natin na puntahan yon. Hanap tayo ng pwedeng makapag-guide sa atin doon. I know guys, yung vlog natin hindi masyadong ganun ka-interesting kasi pupunta lang naman tayo sa mga barangays compared sa ibang vlog na mga magagandang views yung pinapakita nila. Although maganda din yung views doon, hindi talaga ganun kasi hindi pa yon tourist spot. Ngayon, nagbabiyahe pa tayo. Papunta pa tayo ng Mahayag, Zamboanga del Sur para mag-prepare din sa mga medicines natin na pwedeng ipamigay doon, at saka yung vaccine natin, at saka yung mga family planning commodities. Unless may mangyaring interesting, kita na lang tayo doon sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Okay, bye-bye! After mga 20 minutes of travel, finally, andito na tayo ngayon sa Municipality of Mahayag. Ito yung munisipyo nila. Tapos nandito sa bandang likuran ng munisipyo nila, makikita yung RHU Mahayag din. RHU guys, yung meaning ng RHU pala is Rural Health Unit. So dito tayo guys mag-prepare muna kami ng mga dadalhin namin guys After natin mag-prepare, kita na lang tayo. Palabas na kami ng RHU namin. Before kami pumunta doon, bili muna kami ng mga pwede namang ipamigay doon na mga candy para sa mga bata at saka mga chocolate siguro. Tapos bibili din kami ng mga matatamis para din sa sarili namin. Baka himatayin kami while naglalakad doon kasi napakatarik talaga ng daan guys Tapos malaylayo din, mga 2 hours siguro kami maglalakad. Bili muna kami ng mga kandito. Andyan na si Jinjin, tapos na siyang mamili. Start tayo sa journey natin. Itong daan to guys, papunta to ng Josefina. So dito tayo dadaan sa kabila. Papunta to ng Dumingag, Zamboanga del Sur. Last time kasi nung pumunta tayo ng Malubo Atulan, na prenatal immunize ako, may na-immunize tayo ng mga bata na 5 years old na hindi pa na-immunize. So na-explain ko na yun last time, so hindi ko na na-explain yun. May na-meet din tayo na 13 years old na bata na buntis. Sinabi ko sa vlog ko last time na pumunta ng RHU para ma-check up sila ni doktor. Ma-check na rin yung ihi nila, ganoon, mga laboratories. But the problem ngayon is napaka-crisis ng panahon. So to make sure na pumunta talaga sila, yung ginawa ko guys is nilibre ko na lang sila ng pamasahe. Ano bang Tagalog ng guys? Mama ng asawa mo. Ano ba yung tawag doon? Biyanan pala. Sinabi ng biyanan niya na may motor daw sila na pwedeng mahiram. So yun, sinuggest niya na yung panggas na lang daw yung ilibre namin. Kasi pagpamasahe kasi yung ilibre namin, yung pamasahe nila is 400 kasi back and forth. Napakabigat na yun para sa amin din. Kasi yun nga, crisis ang panahon ngayon. So yun, sinabi ko nila na magpa-check up sila, tapos ako na yung magbabayad ng panggas nila. Yung bahay papunta ng barangay nila is napaka pangit din kasi dadaan tayo ng hanging bridge, tapos mabato-bato yung daan, tapos may mga daan pa na maputik, mga
1 hour na biyahe siguro. Pang sentro ng barangay papunta sa bahay nila is 3 hours sila maglalakad. Yun yung problema doon. Yun, medyo natuwa ako kasi pumunta pa din sila kahit napakalayo ng bahay nila. Imagine na 2 to 3 hours ka maglalakad. Dalawang bundok yung tatawirin mo para magpa-prenatal. So ako naman as a nurse na na-assign doon, laking tuwa ko talaga nung pumunta sila kasi na-check up siya ni doktor. So pina-check up ko na sila ni doktor. Konting tulong na din para sa kanila. Binilhan ko na rin sila ng mga pang groceries nila. Binilhan ko na sila ng Milo, binilhan ko na ng mga gatas, tapos mga noodles at saka yung mga tinapa. Pero sinabi ko sa kanya na hindi masyadong kumain ng mga noodles kasi isa din yun nakaka-UTI din yun sa mga buntis. So yun, nag-okay naman siya din. 12 ata sila umuwi. Makakarating daw sila ng bahay talaga nila 5. So 5 hours yung biyahe nila from Mahayag papunta doon sa barangay nila kasi maglalakad pa sila sa mga bundok. So may nangyari palang discussion between me at saka ng girlfriend ko kasi iba kami ng perspective. So may konting discussion kami about that time kasi yung point niya is baka daw kasi masanay na ganun, so maghihingi na lang palagi. Yun yung point niya. Pero para sa akin naman, sinabi ko naman na ngayon lang to, sa reward na lang din kasi pumunta kayo dito. So yun, pinaintindi ko talaga sa kanya na kaya nila nagawa yan na maaga silang nagbubuntis. The problem kasi pag nandun ka sa guys, bundok ka nakatera, yung school nila ng high school is napakalayo pa, mga around 4 to 5 kilometers siguro kung lalakarin mo. So by the time na nakapag-graduate na sila ng elementary, nafe-feel talaga nila na wala na talaga silang future kasi napakalayo ng school nila. Tapos siguro hindi natin alam, baka sinabihan na siya ng mga parents niya na hindi ka namin kayang pag-aralin, ganun. So parang feeling nila na wala nang mangyayari sa buhay nila after graduation sa elementary kasi wala silang high school sa barangay nila. Yun yung pinaintindi ko sa girlfriend ko. So yun, nakaintindi din naman siya kasi iba kasi talaga yung mindset sa mga tao na nasa lungsod at saka yung mga tao na nasa bundok kasi konti lang talaga yung opportunity nila dito sa bundok May mga public schools tayo, di ba? Pwede tayo makapag-aral ng libre hanggang high school. Doon sa kanila wala talaga. Kung siguro sila, maglalakad siguro sila from doon talaga sa bahay nila, tatawid sila ng 2 bundok, mga 3 hours siguro yung lakaran. Let's say sanay na sila. Ano ba oras ng pasukan, di ba? 7. So by 4 AM dapat nakastart na sila ng paglalakad nila. So by 3 dapat gising na sila by 3. So imagine doing that every day, 'di ba? 1 year, 2 years, tatama rin ka talaga. So yun yung rason na dito sa bundok wala masyadong nakakapag ng pag-aaral. So dito na guys, hindi na lang ako muna magsasalita dito guys kasi napaka pangit kasi ng daan na to Hindi halata sa camera pero napakatarik nito. Tapos ang lalaki ng mga bato. Hindi muna ako magsasalita guys Gunit ya. Yung kanal nila nandito sa gitna ng daan. So dito tayo sa kanal tayo dumaan guys. Ito kasi talaga yung first na challenge namin pag pumunta kami dito. Napakasukal na lang daan nila. Okay na. So dito kaya pa nating dalhin yung motor natin. Pero doon sa unahan hindi na talaga pwede. Iwanan na lang natin yung motor natin dito sa kwan. Ng buntag. Dito lang tayo magpa-park ng motor natin. Guys,
Paakyat na kami, no? Paakyat na kami ng bundok. Ayan na si Jinjin, no? Doon pa kami, oh. Okay. Cowboy hat plus mask. So, yan guys. Doon lang natin nilagay yung motor natin, no? Tapos maglalakad tayo papunta doon sa taas. Ang ginagawa namin dito, every time pumupunta kami dito, hindi na lang talaga namin dinadala yung motor. Kasi tingnan nyo naman yung daan nila, oh. Grabe, sobrang. Ito, dito ka lang pwedeng dumaan, oh. Yung dadaanan ng motor mo dito lang. Tapos yung gilid naman, may mga butas-butas na sa gilid. Yan yung problema namin dito. So naglalakad na lang talaga kami. Grabe, oh. Kita niyo ba? Kita niyo na ba yan, oh? Yung mga talahib nila. Talahib daw yung kugon sa amin to, eh. Kita niyo yan, mga kugon nila, oh. Nang-dry na. Sa sobrang init. Grabe, sobrang init talaga ng panahon ngayon. Time check tayo, 8:57. Mga ganitong oras. Napakainit na talaga dito. Kailangan talaga natin mag cowboy hat. May nakapagsabi din sa atin last time na magpalipad daw tayo ng drone. Kasi para daw mapakita natin yung buong place. Ang problema kasi hindi natin madala-dala yung drone natin pag ganito nagtatrabaho tayo kasi may nilalagay tayo sa bag natin ng mga medicines. So hindi natin madala yung drone natin. Pwede tayong dumaan dyan guys sa taas. Pwede din tayo dito. Dito tayo dumaan para maipakita ko sa inyo yung sinasabi ko last time na may simentado dito pero putol. Hindi na rin magamit kasi yun nga, bangin na yung gilid. So yun, ipapakita ko sa inyo, ha. Usually doon kami dumadaan dyan. Sa ngayon dito tayo dadaan sa may simento. So ito, yan dito. So paano dadaan yung motor dyan, oh? So ganyan naman. Ito yung simento nila guys. Yan, simento na yan. So paano dadaan yung motor dyan? Diba? Hanggang tuhod na yung medyo na parang naging bangi na yung dito na side. So hindi na rin talaga magagamit. Tapos yung napapansin nyo, yung mga gilid-gilid, masukal na. Pero ngayon, ang pwedeng madaanan, ito na lang. Kasi kinain na ng mga damo yung semento. Ito, maganda to pag well maintain lang sana to. Malaking tulong na to, eh. Para sa mga nagmumotor dito, malaking tulong na to. May ahas, oh. Tingnan nyo, may ahas. Huh? May ahas. Para na siyang naging ano ba yan? Ano bang Tagalog ng yung bulad bitaw? Ha? Ang laki ng mga bato. Kasi ganito yun, oh, mga palanas ba? According sa mga dito, pagtanungan natin, nagtatanong-tanong kasi tayo kung bakit wala pang daan dito. May putol na daan dun sa Malugbo, bakit hindi pa natatapos? Curious tayo, eh. Nahihirapan daw sila na madaliin yung pag-construct kasi palanas, kasi napakalaki ng mga bato. Kung na-assign ka talaga dito, mafe-feel mo talaga, no? May mga times talaga na mako-compare mo talaga yung sa ibang lugar. 5 years na ako umakyat dito. So mafe-feel mo talaga na napapagod ka na. Masarap sana na dalhin yung motor dito sa taas. Hindi talaga maiiwasan na mag-compare sa ibang mga munisipyo na yung magaganda na yung mga daan. For example, yung Don Victoriano sa Misamis Occidental, maganda ng daan doon. Malaki din yung bato doon, pero nagawan pa rin nila ng paraan ba. Amigo! Pagbuntag. Sana? Ano eh, saban na. Sa ilo lang ta. So, ganyan yun guys, oh. Nakita natin. Wala silang choice talaga. Kinakarga na lang talaga nila yung dala nila. Napakalayo pa na, no? Yung lakad namin dito is 2 hours talaga. Kasi nagre-rest kami
from time to time. Once a month lang ako pumupunta kasi hindi ko talaga matatawag ang sarili ko na super sanay na. Medyo sanay lang. Ngayon guys, marami kaming na kasalubong ng mga tao. No, usually kasi pag pumupunta kami dito, wala talaga kaming nakakasalubong. Kaya, hindi talaga kami pumupunta dito ng mag-isa lang. Just in case may mangyari, at least may makapag-rescue pa sa'yo, di ba? Simba ko lang po. Ito, may nakita na naman tayo na residente ng Laktayan. Sabana po nate. Sabana po na yung dala. Saging. Saging. Baligyan na mo. Baligyan na ko dito sa kuan ay sa center. Oo. Ay, naama ko'y soki dito nga. Kaila ko na ko kanang naninda ba diha kuno agahoy ba? Ay naninda diha. Imo ko nga. Suki ni mo. Sa man saging Kuan ba ka ng tundan. Tundan. Nangita gari ko sa Cardaba imo ko walay Cardaba. Ay mahurot pa sa akong anak uglong Grabe na gid diri no, nangalayos na gud ang kuano. Yung mga tanom. Na mga kuan yun, nga namuspos na yun, ganang mga awa na yun dito sa pikas, amo adapi tubig wala na magkabanan mi dire, layo ra ba kayo. Layo kayo no. Dito mo sa ubos sa kuan. At bang may malubo ay. Dito? Dito pa kuon, di ari pa kuon ang tubig. Tanaw ra ko ng sapa dire, uga kayo. Wag yun. Sapa uga yun kayo. Kaya nga ko na okay ra na. Basta ang bugas yung nga na Tubig mainom, yun yung kuan dito. tubig. Mga pila ka oras nga baklay ay nga kuante, baklay gikan sa kuan. Gikan dito sa among Padung dito sa source sa tubig. Diri mi sa karsada, dolit ra kaayo kay do. Nya dito man mi sa bukiran, ingon ani gyud sa eskwelahan pod. Lagi kaayo. Layo kayo, mga 30 minutos pod baklay ana. Murag anak yun. Kay ako, isa ka oras gikan dire sa pikas. Di ako kaabot dito isa ka oras. Kay hinay mang gumlakaw. Sa bukira na mo, lisod po among hayop. To adito, dahil mga uma. To ako dito, adito lang. Dito lang mo pundo. Ako nga, kuan ka na, mag-agwanta lang ka. Kaya naana naman taan sa bukid. Sige te ay. Sa man ni sir. Sa ilo lang ta. Hello lang ka kay. Biyaan ako ano ta. Biyaan na kasi yung anak. Na So yan guys, si ate, kinakarga na lang talaga nila yung mga dala nila. Tapos nakakaawa, tingnan ba na yung dinadala nila, pabigat pa yung dala nila. Tapos nakapaa. Kasi tinatanggal nila yung tsinelas nila, baka kasi raw maputol yung tsinelas nila, wala na silang maisuot dun pagdating nila ng sentro. Diba, nakakaawa talaga. Tingnan nyo guys, wala na talagang tubig yung sapa nila. So, tapos na kaming mag-rest guys. Pangalawang rest na namin yun. So, akyat na kami. May baon kami. Kain tayo, wala naglalakad tayo. Ano ba tawag dito sa... ano ba tawag dito sa inyo? Kasi sa amin, Binoylos ang tawag namin dito guys. Yung para siyang ng empanada. Tapos, yung palaman niya is, niyog. Niyog na nilagyan ng sugar ba? Sa amin bukayo yung tawag nila. Kain tayo guys. In my estimation siguro mga nangangalahati na tayo siguro. Tingnan nyo yung daan. Hirap ng daan. Pero may mga motor trucks dito. May mga motor kasi dumadaan dito. Kapunta dun sa mga bahay nila. Wala silang choice kasi saan naman nila ilalagay yung motor nila dun. Diba baka mawala pa. So ganun, dito na lang talaga sila dumadaan. Ito lang yung dinadaanan namin guys. Ng mga talahib. Tapos sa mga gilid-gilid niyan, gubat na. Yan, diba? Diba may nakita tayong ahas kanina. Maliit nga lang. Pero knowing na may ahas na maliit, for sure may malaki din kasi may mama yun sila eh. So, careful tayo. Tingin-tingin lang tayo sa mga gilid-gilid. Dapat vigilant tayo. Ang problema din kasi sa mga ahas guys is napakagaling na nila na mag-camouflage. Sana? Mais buligya? Pagaling. So yun. May nakasalubong na naman tayo. Pagaling daw siya ng ano ba yun? Ano ba tawag doon sa inyo? Kasamin kasi yung pinaprocess nila yung mais para maging bigas. Ang tawag doon sa amin is pagaling.
Ano bang tawag sa Tagalog doon? May buntag. Wala na kayo nagkontrol no? Wala kayo gidugo. Dugo bulan pudog ungod. Sige na kayo mo. Sa lang ta. Sige. So, may nakasalubong na naman kami. Sabi niya sa amin, hindi na daw, 5 years na daw siyang hindi nagpa-family planning. Tapos regular naman yung regla niya. Akala niya, hindi na daw siya mabubuntis. Pero, mabubuntis pa yan. As long as nire-regla ka pa, mabubuntis ka pa talaga. Hindi ka pa nagmi-menopause dyan. Hindi ka na mabubuntis kung hindi ka na nire-regla. Yun lang, nagmi-menopause na tawag doon. Nangangalay na yung pa ako. Grabe, sobrang dito. So ito guys, oh. Ito yung sinasabi ko. Napakalalim yan. Hindi lang halata talaga sa camera kasi. Nadi-distort kasi yung image. Pero malalim yan. Yeah. Lang ha, bababa ako. Wait lang. Palalim nito. See? Hanggang dito, from here, hanggang dito sa balakang ko. Tapos doon naman, napaka pangit ng daan doon. Oh, sarap ng hangin. Sana ganito na lang lagi yung hangin guys. Oh, hirap na guys, nangangalay na yung pa ako. Tapos, malayo-layo pa tayo. Pero yun nga, wala tayong choice. Kung hindi, magpatuloy kasi may mga nag-aantay sa atin doon. Hirap talaga oh. Tapos ang init na. Sa susunod siguro guys, mas earlier na siguro kami haakyat dito kasi napakainit na. Grabe. Ito yung daan nila oh. Kita, parang disyerto na yung daan nila kasi puro buhangin na yung daan nila. Yeah. Tingnan nyo oh. Kawawa yung mga tao dito kasi yung pinagkakakitaan lang nila is farming. Pag ganito yung panahon, namamatay yung mga pananim nila. Kawawa yung mga tao. So malapit-lapit na tayo guys. Hanap muna tayo ng mapapagpahingaan guys. Yung lilim. Ayun, may lilim doon. Inom muna tayo ng tubig. Saan yung tubig ko? Tubig. Grabe. Hirap. Pagdating natin doon sa purok nila. So mag-immunize tayo. After natin mag-immunize, tatry natin yung puntahan yung source of water nila. Inspect na lang din natin kung safe ba. Tingnan nyo yung daan nila. Oh. Grabe. Kawawa talaga sila dito. Kasi yan oh. Tingnan nyo. Nakakusap natin ha. Yan. Pwedeng dumaan ng motor daan. Yan lang talaga yung pwedeng madaanan ng motor. Very small ang room for error talaga. Grabe. Sobrang init na guys. Parang hindi na tumatanggap ng hangin yung fan ko. Bigat kasi ng bag natin kasi daming may mga sirap dito na medicines. Malapit-lapit na tayo guys. Diyan na oh. Kita na natin yung mga bahay-bahay nila. Karang dalan? Oo, hinahinay lang. Hinahinay lang. No? Hinahinay lang daw. Sabi niya okay lang daw yung daan pero dahan-dahan lang daw. Dahan-dahan lang talaga. Yung ganun ba naman ka lubak-lubak yung daan. So last video pala natin, may mga nag-comment din no last time na bakit daw nakalbo na yung mga bundok dito. The reason for that is ginagawa kasi nilang taniman ng mga halaman yan, mga mais, ganun. Ginagawa nilang farm. Pero hindi naman din natin sila pwedeng ma-blame kasi ancestral land nila to, yung bundok na to. Wala silang ibang lupa na pwedeng gawing farm kundi dito lang. Ayan o. Tingnan nyo, napakatirik ng araw. Yan yung ginagawa nila. Grabe no? Yan, lahat ng yan ginagawa nilang farm yan. Nililinisan nila yan para pagtaniman ng mga mais. Nandito tayo ngayon ha. So yan, dyan tayo bababa. Dyan yung source of water nila. Ayan. May bababa na din. Papunta yan dun.
Diyan sa baba. Nandyan yung source of water nila. So pupuntahan natin yun. Kasi na-promise ko na yan sa inyo. Baka sabihin niya na naman ako na scam. Thank you pala sa mga magsuporta sa atin. Pero may mga nag-bash talaga. Pero mas marami pa rin yung sumuporta sa atin. So ito na guys. Welcome to Laktayan. Init ay! Grabe kainit. Hello! Since it is really hard for me to vlog while working, I'm just gonna show you a montage sa mga happenings sa duty natin. Pilas. Wala. Pirata, sa tamol. Dayon ka ni, may pinamic acid. Ano yung mga hubag-hubag. Sasamahan daw tayo ni Princess at ni Dailin guys, papunta doon sa source of water nila. Nahinay lang! Grabe yung mga bata dito guys. Tinatakbuhan lang nila. So dito pala, dadaan pala tayo dito sa gitna ng mga bahay guys. Diya sa ubos no? Andun pala sa baba yung source of water nila guys. So, dyan yung pupuntahan natin sa baba. Oy, Tan! Musta naman ka Tan? Okay lang to ko sir. Haman to na, unsa ganito? Unsa gani ka gani? Gini adre ba? Sakit na magnalisa ra. Ning ko ano, ning hubag no? Oh. Nya okay na imong kwan. Okay na ka, makalakaw na ka. Lakaw naman pero sa binhor. Cengki ang pagyapon. Binhor ako nga rin. Sungkod-sungkod lang ka sa. Dili na. Pero binhor ay kagwanta ka nang magtuyo do straight. Sige. Ang sa ko tanay. Nataw na mo inyong kuan nagtubig diri oh. Lah, indutag view diri ay. So, pababa na kami guys diyan sa baba. Oh. May kuan din kami, oh, may isang na recruit din kami. Kuha din siya ng tubig. Yun. Diyan bababa kami diyan guys. Count natin ha kung ilang steps papunta doon. So, may mga hagdan-hagdan din pala sila dito guys oh. Na pwede nating madaanan. May naglilinis ng nila, ng farm nila. Yan oh. Yan. Tapos, yun yung school nila. Kita pala dito yung school nila. Tapos dyan may bundok dyan. Ayun si Princess oh. Ano magtagad naman ka dira? Ibanta dito. Dailin. Marunong ka magtagalog, Dailin? Dili. Kasabot man lagi ka. Pero kasabot ka na ko. Antindihan mo ko. Dili food. Bro na ka. Kasabot mo lagi ka. Skaman siguro ko na mo Dailin. So mamaya ko na lang isasabihin sa inyo kung ilang steps guys. Grabe eh. Sobrang tarik para nito. Pero tinatakbuhan lang ng mga bata. Ito. 5 years old pa ata to eh. 4. Pila daddy mo lang ga. Dailin. 6? 6 years old pala. Ayan. Yung mga bata doon guys. Oh. Doon sa taas. Kanina, dyan tayo dumaan kanina. Dyan. Nandyan yung daan papunta doon sa motor natin. So, andito tayo ngayon sa baba ng bundok. Oh, sira na din pala yung kuha nila guys. Oh. Steps nila, sira na. Oh, andito na pala tayo. Hindi naman pala talaga ganun kalayo. Pero, yun nga, kung may dala ka na tubig, mahirap na. Muna yung source sa tubig, te. Ha? Muna yung imno nun. Amin yung imno nun. Amin yun yun. Kaning tangke. May kay gisimintuhan na gede ay. Siminto lagi ito. Ang awas mo na dito si Roy. Asa yung awas? Ito ay kuhan. Babaw. Diare? Yan na naman unta din na. May ning awas. Ganang sanday yung Kani. Di ani raman ikan ang kuhan. Ha? Ning awas ya dire. Pero kani panglaba lang ninyo eh.
Kanina pa ni sulod. Wala na mo. Kulay, tinmo mo ganda. Wala, dayon ahamon mo inom og tubig. Dito sa pikas. Namin ito. Kuwan pa naman sa pikas. Mas duol dito sa pikas. Dool dito. Kaysa diri. So, kuan lang pala to dito, guys. Dito sila kumukuha ng panghugas nila, pang CR, pero hindi pala talaga. So dito na mo maligo sa pikas, te. Dito mo maligo sa pikas. May magkaitid tugod. Sinuranan man. Sa luranan. Uba na punta dito. Kapoy na ni siya ba? Atagan mo tagag Gileis, sunod. Okay. Uba na punta dito. Daghan nga siya Gileis akong giatag niya. Ato na punta dito, Dailin. Uban ka na ko dito? Ay na pagdalag. Hindi na ka magdala. Ay nila pagdalag galon. Magbaklay na ta dito. Kaya daot na ano, may lag makuha na, may tag makuha na nila te. Kung maayo na, kung maayo gyud na, kana tubod man gyud na siya. May butong Kondo. Amo sana dapat. So, check natin yung isang source nila. Guys. Pikat? Hello na friend. Ito ta dito ta. Banta. Bani ko ninyo. Okay ra ka? Uban ka dito? Hello friend. Tara, friend. Dala ako'y dala na isabi. Alalay. Nulian yung bukton dong. Nga, aswat-aswat nagikag bugat. Ha? Aswat nagikag bugat. Sige te, salamat ha. So, count natin guys. 1, 2, 6. Jod, kasama ang usa. Napungkol ang usa na anak. Sibog. Kapoy? Haway kayo, princess? Ako'y dala ng isabi. Tara. Abot lang. Hanggas. Ini, katong marag. Tinulungan natin si princess guys. 79, 80, 81, 82, 87. Kapoy. Ang ganda din yung view dito. Ano ba mo wave? Princess, wave food. Tara, let's go. 9, 90, 91, 2, 3, 101, 102, 103, 104, 106, 7, 112, 113, 114, 115, ha? 115 kalakang. Pero mga matuna kayo. Na 4. Yes, different. Huh? Yes. Yeah, balik. 5 plus 5. 10. Ay, 10. Yeah, isa pa. Plus 6 lang. So, punta kami doon sa isang source of water nila, guys. Dito daw tayo dadaan. Ayun to. Ha! Oh. Tara! Nagkaon pa day ka? Mabanon ako sa speakers ko. Okay, daghang makaon sunod balik na ko. Ako po, kuyag ako na to sa pa. Mo to ka? Pananghid sa imong mama. Lami kayo na? Di ko sure. Kaon niya. Kaya ko Akong tilawan na-curious ko ba? Saban na, ikuan og asin. Ang lami ba? Lami gud ay. Ta? Ito yung kuan niya guys, so ginagamit nila para makakuan sila ng bigas. Ito yung ginagamit nila guys. Para ma-process yung bigas. Ayaw, sinailit.
Sunod na tikadala, nahurot naman Jili is. Taga nung tati ka. Ako na po da. Sunod na pud ka. Lupad. Sa may ngalan mo dong? Bakit sini lahat? Yan. Ha? Yan. Ansa? Christian? Sa ngalan niya? Ala, Kurt Jan. Kurt Jan. Kurt Jan, ang lalaki. Itong maliit na to, si Princess. Atong tumatakbo, si Dailin. Ay, hindi pala. Si Dailin pala to. Yung tumatakbo si Princess. Grabe yung dinadaanan nila Daisy dito guys. Oh. Para kuha lang sila. Kuha lang sila ng tubig. Ito yung dinadaanan nila. Oh. Sobrang tirik na yung araw guys. Pero yung mga bata, grabe. Super energetic pa. Saan nani mo? Yung patuon. Ako, bato be. Bebe, ako. Tagaday ka sa igo. Tagaday ko sila. Ihan. Kung maigo. Aga. Kahoy pa na taas ba? Bunal-bunal na ninyo. Be ka ng kahoy nga taas be. Yung hatag mangga. Kinsa maning mangga? Habas sa bandas tagian eh. Wala ko kahoy. Maglaka. Dito magsaba. Buguya kayo eh. Napa na yung mga balay-balay diyan ay? Kinsa may nagpuyo diyan? Abot lang. Matawo. Mga tao? Wala ka kaila. Dito sa pinagtatayuan natin, kitang-kita yung barangay Manggilis. Yan o. Barangay Manggilis. Yan sila, oh, tinatakbuhan lang nila yung, ano? Sobrang tarik niyan, pero tinatakbuhan lang nila. Grabe itong mga batang to. So, reason din guys na pupuntahan natin yung source of water nila. Hindi lang sa gusto nating makita para sa vlog natin, kundi pati na rin sanitation nila. Kasi part ng responsibility namin as an EDP dito sa mga barangay-barangay is sa safety ng mga food and drinks nila. So, especially ngayon nga tag-init. So, kailangan talaga nating i-check yung mga source of water nila. Baka yun yung rason na magka-diarrhea sila. Hi guys! Hi guys! Welcome to my vlog! Oh! Wala! Inay-inay lang! Hi guys! Bye-bye! Bye-bye! Grabe yung mga bata dito guys. Oh! Tinatakbuhan lang nila yung mga ano, na sobrang tarik niyan. Mas malayo pa pala to kaysa dun sa 115 steps na isang source ng water nila. Tapos mas matarik din to. Uy, grabe. Ayun na sila, napakalayo na nila guys. Oh, grabe. Mas malayo talaga to kaysa dun sa isa. Napakahirap nito guys, no? Pag naubusan kayo. Dito guys, oh, bangina. Maliit lang yung dinadaanan natin, tapos dyan bangina dyan. Hindi talaga pwede. Kumuha ng tubig, tapos lasing ka. Dyan ka talaga pupulutin sa baba, oh. Dara di ay. Sa manilang source tubig. Dara mo haman mainom ani. Kawawa yung source ng tubig nila dito guys. Iniinom nila to guys. Grabe, napakalayo guys. Yung source ng tubig nila. Grabe. Buti na lang hindi pa nag-diarrhea yung mga bata dito. Kawawa yung mga tao dito guys. Yung source of water nila very unsafe. Dumadaan lang sa lupa. Dumadaan sa lupa papunta doon sa tubo. Ginagawa nilang tubo. Tapos doon sila kumukuha ng tubig. Yung tubig nila, maglalakad ka pa. Sobrang tarik pa ng daan. Tapos pagdating mo dito, yung tubig nila dumadaan sa putikan. Papunta doon sa bamboo. Ganyan kahirap dito guys. This is very sad yun. Guys, pauwi na tayo.
nagtanong-tanong tayo doon, ano yung process nila sa pag-inom nila ng tubig. Sabi nila, iniinom lang daw nila directly. Sinasala lang daw nila. Tela pala yung ginagamit nila na filter. Tapos yun, iniinom na nila, hindi na nila pinapakuluan. So, yun, pauwi na tayo. Hindi ko na lang i-record yung journey namin pauwi. Kita na lang tayo doon sa pinaglagyan natin ng motor. So yun guys, finally nakarating na rin kami sa pinaglagyan ng motor namin. Pero grabe yung struggle namin pa. Hike pababa eh. So dito na lang natin i-end ang video guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye bye.